Are you sure, Mommy? You will go there in your own? Tanong muli ni Johanna bago ito tuluyang bumaba ng kotse ng kanyang ina. Ngayon ang araw na magkikita si Stella at ang kanyang tunay na ina. Ayon kay Johanna, ayon ang sinabing araw at oras ng kanyang tita Amor. Ang hindi alam nito, ang kanyang tunay na lola na alam niyang gusto nitong makilala, lalo na't alam din nito na ampon lang siya. Yes anak, ano ka ba? May pasok ka pa kaya sige na. Baka malate ka. Walang nagawa si Johanna kung hindi ang tumango sa ina at naglakad na palabas ng kotse. Lumingon pa ito kay Stella na nasa loob ng kotse kung kaya kinawayan lang ito ni Stella upang ipakita dito na ayos lang ang lahat. Alam niya na nakakaramdam ng kakaibang anak, lalo na't kanina pa ito tanong ng tanong tungkol sa pagkikita nila ng tita Amor nito. I'm sorry anak pero hindi ko hahayaan na ma-involve ka dito ngayon. Sabi ni Stella at binuksan ng kanyang salamin at nilabas ang kanyang contact lenses. Maayos na nasiayos ni Nadine ang kanilang mga information at ngayon sigurado siya na ibang information na nakuha ng mga to. Ayon kay Sanya ay kailangan niya mag-ingat dahil mabilis makaamoy ang mga to na nagpapanggap na tao. Kung madaling makaamoy ang mga ito ng papanggap, sisiw lang kay Stella ang pagpapanggap. Samantalang sa office ni Headmistress Rebecca ay naroroon sila ng kapatid niyang si Amor at binabasa ang papers kung saan naroroon ang information ni Stella Suarez. Imposible, mahinang sabi ni Amor. Sigurado ako Rebecca na siyang anak ko si Stella. Tingin na sabi nito sa kapatid na ikinabuntong hininga ni Rebecca. Amor, alam ko hanggang ngayon na hinahanap mo pa rin ang anak ninyo. Pero wag ka namang umasa sa isang bagay na imposible. Nakita mo naman 'di ba? Ang layo-layo niya si Stella na kasama natin noon. Oo, sabihin na natin kamukha ni Johanna si Stella noon. Ano ngayon? Maraming kamukhang tao sa mundo. Ang layo na Stella na yan si Stella natin. Bumagsak ang balikat ni Amor dahil sa mahabang sinabi niya ng kapatid. Sa nakalipas na mga araw ay hindi maalis sa isip niya si Johanna. Hindi siya maaaring magkamali dahil kamukhang kamukha ito ng anak. Yun ang huling itsura ng anak bago ito tuluyang mawala sa kanila. Sa tagal na nilang naghahanap kay Stella hindi siya nawawalan ng pag-asa dahil bilang ina ramdam niya na buhay pa to. Sadyang hindi niya lang ito mahanap-hanap. Sa huli malungkot niyang ibinalik ang papers na yun sa kapatid at sakto na mayroong kumatok sa pintuan. Nagkatingin lang silang magkapatid dahil doon at naalala kung sino nga bang maaaring bisita nila ngayon. Si Stella! Sabay na sabi nila at dali-dali nag-ayos ng paligid at ng kanilang sarili. Nang matapos sila ay sumigaw si Rebecca ng, "Come in!" Bumukas ang pinto at sumalubong sa kanilang isang babaeng matangkad. Nakasuot ito ng isang trouser na kulay itim at puting spaghetti blouse and then blazer na kulay itim. Nakalugay ang mahaba nitong buhok habang ang mga mata nitong itim na itim ay titig na titig rin sa kanila. Kapansin-pansin din ang nunal nito sa may bandang ilong. Napatingin si Rebecca sa kapatid dahil alam niyang nasasaktan ito ngayon. Umaasa ito ng Stella na darating ay anak nito na 2 dekada nang nawawala. Ngunit ang Stella na kaharap nila ngayon ay ibang-iba sa Stella na kilala nila, kaya napailing na lang sila dahil doon. Mabuti na rin sa mata mismo ng kapatid makita si Stella, kaysa naman hindi ito maniwala at patuloy na umasa. At least ngayon, mapuputol ng pag-asa ng kapatid niya. Naawa siya dito pero hindi niya masisisi ang kapatid. Siya na lang ang umaasa sa kanila na buhay pa si Stella kahit lumipas ang napakahabang panahon na wala ito. Ang hindi alam ng magkapatid sa loob-loob ni Stella ay gusto na niyang umiyak. Hindi niya alam kahit na matagal niyang hindi nakita o nakasama. Ang tunay na iniramdam niyang init ng pagmamahal nito. Yung pakiramdam na nandoon ang iyong ina ay ramdam na ramdam niya. Simula nang malaman niyang ampon siya, pakiramdam niya naliligaw siya. Ngayon nahanap na niya ang daan. Sigurado niya ngayon na hindi siya nag-iisa lalo na't magkasamang 2 kapamilya niya. Napailing siya ng palihim dahil doon at ngumiti sa mga to. Good morning Headmistress and Miss Amor. Ngiting sabi niya dito at naglakad palapit sa mga to. Habang papalapit siya ay mas nakikita niya ang sariling mata sa ina. Hindi niya man ito kamukha, ngunit hindi magbabago ang katotohanan na namanan niyang mata mula sa ina. Gusto niya itong yakapin at sabihin na siya ang anak niya
ngunit hindi pa yun ang tamang oras. Good morning to you, Miss Stella. Thank you sa tinanggap mong imbitasyon ng kapatid kong si Amor. Lumingon si Rebecca sa kapatid para sana magpakilala ito ng kusa ngunit nakatitig lang ito kay Stella kaya siya na lang nagpakilala dito. Miss Stella, this is my sister Amor Moon. Siya ang may-ari nitong eskwelahan. Kunwari nagulat si Stella sa kanyang nalaman at kahit ang totoo ay alam niya na yon. Oh, hindi ko akalain na may-ari pala ng school ng Tita Amor na sinasabi ng anak ko. Kamusta po kayo? Maraming salamat sa ibinigay niyang bracelet sa anak ko at ang pagtulong sa kanya. Kinuwento niya lahat sa akin. Ngiting sabi ni Stella at nilahad ang kamay dito. Napatingin si Amor sa kamay na nakalahad ni Stella at wala sa sariling tinanggap nito yon. Pakiramdam ni Stella ay mayroong kakaiba na magtagpo ang kamay nilang mag-ina. Ngunit tinago niya lang yon sa kanyang mga ngiti at kagad ding inalis ang kamay mula sa pagkakahawak nila. Please take a seat, Miss Stella. Huwag mo na munang pansinin ng kapatid ko. Sabi niya kasi masakit ang ulo niya. Nakangiting upo na lamang si Stella at nagsimulang makipagkwentuhan sa kanyang tita. Ang pinag-uusapan lang nila ay tungkol sa anak niyang si Johanna and still tungkol ito sa pag-accelerate nito. Habang nag-uusap sila ay ramdam na ramdam niyang titig sa kanya ng ina kung kaya na hindi siya makatiis ay nilingon niya ito at nagtanong. Is there something you want to know about, ma'am? Ngiting sabi niya dito na ikinakurap ng ina. Si Rebecca naman ay napatapik sa kanyang noo dahil sa ginagawa ng kapatid. Hindi naman ganun ang kapatid niya pagdating sa harap ng ibang tao, lalo na't strict ito sa mata ng karamihan. Ngunit pagdating talaga sa anak niya nag-iibang ugali nito. Minsan nga naisip niya na naman ng ugali niya sa asawa niya dahil yung literal na masungit. Sa araw-araw ba naman nilang magkasama ay baka na-adapt na itong ugali ng asawa. Ah, yes, yan ba talagang itsura mo? Pardon, hindi makapaniwalang tanong ni Stella dito. Amor, tayong gulat na sabi ni Rebecca at agad ng lapitan ng kapatid. Ano ka ba naman? Bulong na sabi nito sa kapatid at lumingon kay Stella. Pagpasensyahan mo ng kapatid ko, Mrs. Stella. Pwede bang hanggang dito na lang muna ang usapan natin? I'm sure papasok ka pa sa trabaho. Ayaw na naming istorbohin ka pa. Ayaw pa sana ni Stella ngunit wala siyang nagawa dahil ito na mismo nagsabi. Nagpaalam siya sa dalawa at lumingon pa siya sa mga ito bago tuluyang lumabas ng pintuan. Kita niyang kausap ng kanyang titang ina kung kaya napabuntong hininga siya at tuluyan nang lumabas. Alam niyang ramdam ng ina na anak siya nito. I'm sorry po, this is not the time yet. Katulad ng normal na araw ay puro trabaho si Stella. Kinamusta na rin niyang ina ni Cynthia at ayon dito ay maayos naman ang lagay nito at hindi na umiiyak ngunit nag-aalala pa rin ito dahil tulala na itong muli. Maging siya ay tuloy nag-aalala dito kaya sabi niya dadalawin niya ito kapag may time siya. Mabilis ang oras hanggang sa dumating ang time ng kanyang meeting sa labas ng opisina. Hindi na siya nagpasama kay Cynthia dahil marami pitong ginagawa lalo na't iniwan niya ditong mga trabaho dito. Nang makarating siya sa meeting place nila ay wala pa doon ang kanyang ka-meeting. Kung kaya naghintay pa siya ng ilang sandali doon. Ang hindi alam ni Stella ay tumakas sa eskwelahan ng kanyang anak na si Johanna. Alam ni Johanna na mayroong kakaiba sa ina. Kaya gusto niyang malaman kung anong pinagkakabalahan nito o kung anong tinatago nito sa kanya. Ramdam niya rin kasi na meron tong tinatago at kung hindi nito sasabihin ay siya mismong gagawa ng paraan para malaman yun. Nang dumating siya sa office ng inay wala doon ang tita Cynthia niya. Maging ang ina, sigurado siya na nasa meeting ang ina pero hindi niya alam kung saan. Kaya ang ginawa niya hinanap niyang schedule list ng ina sa table ng kanyang tita Cynthia. At hindi naman siya nabigo dahil nakita niya yun. Nalaman niya rin kung saan ang meeting ng ina at malapit lang yun doon. Kaya hindi siya nagdalawang isip na puntahan ito. Pero habang papaalis siya ng kumpanya ng inay nakita niya ang kanyang tita Cynthia. Ibig sabihin, hindi kasama ni Mami si Tita Cynthia? Bulong ni Johanna sa sarili kung kaya mas lalo niyang ginustong makitang ina tignan kung anong ginagawa nito. Nang makarating siya sa place kung saan ang meeting ng ina ay agad siyang nagtago. Mabuti na lang at hindi siya pinapansin ng mga staff doon, lalo na't naka-uniform pa siya at bata lang. Nakita niyang ina naghihintay sa isang tabit maya-maya may lumapit dito na babae na ikinakunot ng noon ni Johanna. Wait, is that the girl that daddy soon to be wife?
Hindi makapaniwalang sabi ni Johanna. Katulad ni Johanna ay nagulat si Stella na makitang babaeng pakakasalan ni Maximus. Napaseryoso siya nang makuha niya ang gusto nitong mangyari. Malamang ito ang nag-set ng meeting nila in other names para lang magkausap silang dalawa. What do you want from me? Walang buhay niyang sabi habang nakaupo pa rin. Oh, I'm offended. Is that how you welcome your possible client? It's not so good, ha? Pangasar na sabi nito't naupo sa kaharap nitong upuan at nagtawag ng waiter pagkatapos ay nag-order. What do you want, sweetheart? Iting sabi nito sa kanya at kung si Stella lang tatanungin, ay gusto niya punitin ang ngiti nito dahil alam niyang peke ang mga yun. Same as your order, please. Sinabayan niya ito't ngumiti din ng peke dito para hindi sila mahalata ng waiter. Pero sa loob-loob ni Stella ay gusto na niyang ibuhos ditong tubig na nasa baso sa ibabaw ng table nila. Nang makaalis ang waiter, hinarap siya ng babae. So how are you, Stella? Nabalitaan ko kasing umalis na kayo sa bahay ni Maximus. Well, kung akong tatanungin, tamang ginawa mo. Tama nga si Stella, walang magandang maidudulot ang pag-uusap nila na yon. Kung kaya hindi siya nagdalawang isip na tumayo mula sa kinauupuan niya. Kung yalan din ang sasabihin mo, sinasayang mong oras ko. Inayos na niyang kanyang gamit at aalis na sana na magsalita ito muli. Di pinagkasundo lang kami. Napalingon siya kay Lyda nang sabihin niya yun at kita niya sa nakayuko na ito ngayon. Kaya kahit na umalis na kayo ng anak mo ay kayo pa rin ang hahanapin ni Ian. This time tumingin ito sa kanya at kita niyang naiiyak na to. Dahil doon ay wala sa sariling napabalik sa kanyang kinauupuan si Stella at pinakinggan namang sasabihin nito. Hindi maintindihan ni Johanna kung bakit patuloy na kinakausap ng ina ang babaeng yon. Kasi kung siyang tatanungin, masama talagang kutob niya sa Lyda na yon at hindi ito mapagkakatiwalaan. Kung pwede nga lang siyang magpakita sa ina ay hihilahin niya ito paalis doon ngunit hindi pwede. Ngayon nakausap ng babaeng mami niya, alam niya na meron tong balak. Kung kaya naghintay siya ng tamang panahon para malaman yon. At ang tamang panahon na yun ay nakuha niya nang makita niyang papunta to sa CR at tapos nang kumain / mag-usap ang dalawa. Bago pa tuluyang makapunta ang babae sa restroom, ay tumakbo na si Johanna doon para mauna siya at pumasok sa isa sa mga cubicle na naruroon. Maya-maya pa'y narinig niya ang pagpasok nito dahil sa takong nitong suot. Nung unay tahimik lang ito at walang ibang sinasabi. Di kinalungkot ni Johanna dahil akala niya meron siyang makukuha mula dito. Ngunit nang lumabas ito't mukhang nag-aayos sa salamin ay bigla itong merong kinausap sa telepono. Hello? Yes, nakausap ko na siya. Tama ka nga, madali lang utuin si Stella. Oo, sigurado ako na pupunta siya bukas. Ready na bang drugs na ipapainom kay Max? Goods, ako nang bahalang magpainom sa kanya. Sisiguraduhin kong hindi makakalimutan ni Stella ang araw na yon. Sige na, bye. Yun lang ang narinig ni Johanna at lumabas na ito ng CR. Kung kaya lumabas na rin siya doon. Tama nga siya, mayroong balak na hindi magandang babae at sinabihan pa niyang utu-uto. Tinignan natin kung sinong utu-uto kapag nalaman to lahat ng daddy. Ang katotohanan ay mayroong communication ng mag-ama. Paano? Nung panahon na pumunta si Maximus sa kanilang bahay at niyakap siya ni Johanna ay mayroon itong nilagay na papel sa bulsa ng kanyang damit. Hindi napansin noong una ni Johanna. Ngunit na magbihis siya nandun niya ito nakita. Call me ASAP anak. I'm sorry kung napaiyak ko kayo ng mommy mo. But this is important. Yun ang nakalagay sa sulat na yun at tinawagan naman niya ang ama. Doon niya nalaman ng totoo mula dito. Palihim din silang nakikita ng ama habang nasa school siya. May hangover pang daddy niya nang magkita sila dahil naglasing pala ito na umalis sila. Doon nagsimulang kanilang usapan at plano. Ngayon, nalaman niya ang bagay na yon mula kay Lyda. Ay sisiguraduhin niya na hindi ito magtatago. Walang pinagsabihan si Stella tungkol sa pag-uusap nila ni Lyda sa meeting na yon. Ang alam ni Cynthia ay businessman ang kausap niya. Pero ang totoo hindi dahil sa Lyda na yon. Sinabi na lang niya na hindi naging maayos ang pag-uusap nila kaya walang deal na nangyari sa kanila at mag-move on na sila. Kinausap na rin ni Stella si Cynthia tungkol sa mga bagay. Naasikasuhin niya sa oras na umalis sila doon. O kung aalis pa ba talaga sila? Dahil sa kanyang nalaman mula kay Lyda ay nagdadalawang isip niya siya. Isama mo pang sinabi sa kanya ni Sanya na katulad ng sinabi ni Lyda.
Maging si Ivan ay ganun din ang sinabi sa kanya na ang lahat ng yun ay hindi ginusto ni Maximus. Kaya nga ngayon ay gulong-gulong kanyang isipan. Hindi naman siguro yung coincidence na lang dahil 3 beses na. Nang makauwi siya sa kanila ay normal lang pinakita niya kila Sanya at Johanna. Tinanong pa siya ng anak kung kamustang araw niya, lalo nang pakikipag-usap nito sa tita Amor nito. Sobrang bibo ng anak niya, hindi nga niya alam kung saan ito nakukuha ang energy na yon. Habang si Sanya ay tahimik lang nakikinig sa kanila. Kita niyang palihim na tingin sa kanya ni Sanya at alam niyang binabasa siya nito. Kung kaya mas ginagalingan niya ang pagtago nang nalaman niya para hindi ito makahalata. Gusto niya na kayanin niyang mag-isa. Aalamin niya mag-isa dahil bukas na bukas ay pupuntahan niya si Maximus. Yun ang huling beses na gagawin niya yon. Kaya sana lang ay maayos ang magiging usapan nila at hindi mauwi. Dahil sa oras na masaktan siya, hindi niya alam ang gagawin at baka umalis sila ng biglaan. Mabilis na lumipas ang buong magdamag at dumating na ang araw na pupuntahan niya si Maximus. Pinakansel ni Stella lahat ng schedule niya para sa araw na yon para lang sa lakad niya. Pagkahatid niya kay Johanna ay dumiretso muna siya sa coffee shop at uminom ng kape para magkaroon siya ng lakas ng loob. Wala na siyang kontak kila Lance at Jo Marie, kaya hindi niya alam kung ano nang balita sa mga ito. Ayon kay Lyda ay palaging nasa penthouse nito si Maximus. Yun yung pinuntahan niya noong nakaraan na hindi siya nito pinansin. Sa totoo lang ay ayaw niyang maulit pa yun, ngunit hindi niya malalaman ang sagot kung hindi niya susubukan at pupuntahan. Kaya ang naging motto ni Stella ng araw na yon ay it's now or never. Matapos niyang magkape at tumambay doon, ay inabot niya ng hanggang 11 AM. Magtatanghalian na nang pumunta siya sa penthouse ni Maximus, ngunit nang magdodoorbell na sana siya nakita niyang isang maliit na note. Change of place, Stella. Bumalik sa bahay niya noon si Maximus. Go there ASAP. Lyda. Hindi na nagdalawang isip si Stella ang pumunta sa bahay nila. Matapos niyang mabasa yon, pero dahil tanghali na't uwian na rin ng mga students at employees for lunch ay sa traffic siya. Inabot siya ng 2 oras sa daan kung kaya pasado 1:00 na ng tanghali na makarating siya sa kanila. Tahimik ang buong bahay, hindi tulad noon kapag uuwi siya'y maingay dahil naroon ang anak na si Johanna. Hindi niya maiwasan na malungkot dahil doon, ngunit isiwan na lang bahala niya na muna ito't nagtuloy-tuloy lang sa pagpasok sa loob. Alam niyang kwarto ni Maximus kung kaya doon siya dumiretso. Ngunit napahinto siya na makarinig siya ng ingay mula sa isang kwarto. Naisip niya na baka naroon si Maximus. Kung kaya pumasok siya doon. Hindi pa niya nakikita kung anong meron sa kwartong yon kaya hindi niya alam kung anong mga nasa loob. Pagbukas niya ng pinto'y madilim ang paligid kung kaya hinanap niya ang switch ng ilaw at binuksan. Nasilaw pa siya sa liwanag ng kwartong yon kaya napapikit siya. Pero nang dumilat siya at napansin niya na wala namang tao sa paligid. Talagang didilim doon dahil sa mga kortinang makakapal na nakaharang sa bintana. Samahan mo pa na masyadong dark ang pintura ng kwarto na yon. Dahil violet na dark, kulay ng pintura sa paligid. Ngayon lang siya nakapasok doon kaya hindi niya alam kung kaninong kwarto to. Hindi naman kasi talaga siya nangingialam ng mga kwarto o gamit doon lalo na't hindi naman sa kanilang bahay na yon. Nagpasya siyang lumabas ng ngunit napahinto siya ng mahagip ng mata niya. Ang table na puro larawan ang nasa ibabaw noon. Sa curious ni Stella, naglakad siya palapit doon na tinignan ito isa-isa. Wait, hindi ba mama ito ni Cynthia? Kunot noong sabi niya at pinagpatuloy ang pagtingin sa mga pictures na yon. Hindi siya maaari magkamali dahil ang mama nga yun ni Cynthia. Malaki pang ngiti sa labi ng ginang sa mga larawan at kita niyang buntis pa ito sa ibang larawan. Ngunit nang makita niyang mga huling picture na buntis ito, at mayroong kasamang batang babae sa picture na kamukhang kamukha nito, ay natigilan siya lalo nang makitang isang picture na 3 sila. Ibang-iba naman ang itsura ng matandang lalaki doon at mukhang bata pa. Ay hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Pamilya to ni Maximus. Kung ganon si Arabella ang batang babae at ito ang ginang ay, oh my God! Gulat na sabi ni Stella at napatakip sa kanyang bibig at napatras. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Cynthia na hindi niya itutunay na ina at kababalik lang ng alaala nito. Then itong mga nakaraan nakita nila ay kakaibang tingin sa kanya ng ginang at panay ang tanong tungkol sa kanila ni Maximus. Samahan mo pa na umiyak na lang ito nang mabanggit niya ang tungkol sa pagkawala ni Arabella. Kailangan kong puntahan ng mama ni Cynthia ngayon. Mahinang sabi niya sa kanyang sarili at dali-daling lumabas doon. Paalis na sana siya nang maalala niyang pinunta niya. Si Maximus. Nakita niyang bukas ang pinto ng kaunti
kung kaya naglakad siya papunta doon at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Natigilan siya sa kanyang nakita dahil kita niyang kaalis lang ni Lyda sa ibabaw ni Maximus na nakapikit na tila tulog. Kahit na may kumot na nakapalibot sa katawan ng dalawa, ay alam niyang walang suot na damit ang dalawa. Stella? Gulat na sabi ni Lyda at naitakip ang kumot sa katawan niya. Dahilan para makita ang katawan ni Maximus na walang kumot. Kaya napapikit siya dahil doon. Kasabay ng pagpikit niya yung pagtulo ng luha niya. Mali ka nang iniisip, Stella. Ano kasi? Hindi na pinatapos ni Stella ang sasabihin ni Lyda. Dahil tumalikod na siya at malakas na ang pintong sinara. Bakit nga ba nagtiwala siya sa babae? Kung nagawa na nga nitong halikan si Maximus sa harap niya, malamang yun pa kaya? Naiinis siya sa sarili niya dahil naniwala siya dito. Di mas nakadagdagan pa lang ng sakit na nararamdaman niya. Nakahinga ng maluwag si Johanna nang marinig niyang yapak ng ina paalis sa silid na yon at ang pagsara ng pinto. Hindi niya kasi inaasahan na darating ang mommy niya. Dapat doon siya sa loob ng silid kung nasaan ang daddy niya si Lyda kaso hindi siya umabot doon. Sa bagay, sabi din ng daddy niya ay huwag siya doon. Dapat talaga sa penthouse nila gaganapin ng lahat pero ayaw ng daddy niya doon. Kasi alam nito na papatay ni Lyda ang CCTV na meron sa building na yon. Sa bahay nito'y kontrol niya. Kahit patay nito Lyda ay mag-automatic na mabuhay ang backup CCTV ng bahay nila. Kaya makakakuha pa rin sila ng evidence laban kay Lyda. Nang malaman niya ng daddy niya galit na galit ito, kung hindi niya lang pinigilan ng amay baka nasugod na nito si Lyda. Walang ibang nakakaalam na magkausap sila kung hindi silang dalawa lamang, kaya kahit sina Lance at Jomari magugulat kung sakaling malalamang magkasabwat silang dalawa. Naiwan ng mommy niya na bukas ang ilaw kung kaya pinatay niya na ito at dahan-dahan siyang binuksan ng pinto. Kita niya na tumatakbong mommy niya palabas doon kaya alam niya na gumana ng plano nila. Alam kasi nilang mag-ama na balak siyang patulugin ni Lyda at magpapanggap ito na katatapos lang nilang dalawa. Gumawa ng kababalaghan na siyang nangyari naman. Ang kaibahan lang ay hindi natuloy ang plano ni Lyda na tulog si Maximus dahil pagkaalis ng mommy niya ay rinig niyang lagabog mula sa loob ng silid na yon. Ouch! Gulat na sabi ni Lyda at hindi makapaniwala nakatingin kay Maximus. Na mabilis bumangon sa higan at nagsuot ng damit. Nang sumara kasi ang pintuan ay tinulak agad ni Maximus si Lyda nasa gilid niya. Dahilan para malaglag ito mula sa kinahihigaan niya. Papaanong? Hindi makapaniwala ang sabi ni Lyda. Alam niyang tulog na ito at walang malay. Siya pa mismong bumuhat sa lalaki paakyat sa kwarto dito. Ang lahat ay naayon sa plano niya pero paano nangyaring bagay na yon? Paano nangyaring hindi umayon lahat sa plano mo? Seryosong sabi ni Maximus sa saktong tapos na siyang isuot ang kanyang mga damit. Dahil may malaking parte ka ng buhay ko na nakalimutan mo. Come in. Sigaw ni Maximus sa huli niyang sinabit bumukas ang pinto at pumasok doon ng walang emosyong mukha ni Johanna na naka-uniform pa. Ikaw? Hindi makapaniwalang sabi ni Lyda kay Johanna. Mabuti na lang at balot-balot nitong kumot sa buo niyang katawan. Yeah, it's me, the one and only daughter of Maximus Goldman. Proud na sabi ni Johanna tumabi sama pagkatapos ay hinawakan ng kamay ng ama. Kinalimutan mong anak ko na kasing talino ko, Lyda. Siya ang nakaalam ng plano mo at sinabi niya sa akin. Akala ko may hirapan ako maghanap ng evidence sa kababuyang ginagawa ng pamilya mo. Hindi pala. Saktong kanina nakakuha din ako ng news kay Lance at alam na naming illegal na ginagawa niyo. Isama mo pa tong kababuyang plano mo. Kaya good luck sa'yo kung may ihaharap ka pang mukha sa publiko. Pagkasabi ni Maximus noon ay inaya na niya si Johanna at umalis doon. No, you can't do this to me, Max. Wala ka namang ebidensya. Maya-mayang tawang sabi nitong ikinalingon ni Johanna sa babae. Hi ka muna doon, oh. Turong sabi nito sa CCTV na naroroon at kita na mayroong red dot sa gilid na natandaan gumagana ito. Nanghihinang napasalampak si Lyda sa kanyang kinalalagyan dahil alam na niyang talo siya. Natalo siya ng isang bata. Napalingon siya sa magamang papaalis doon. Hindi pala talaga simpleng kalaban ng pamilya Goldman. Isama mo pang mag-ama na yon, si Maximus at si Johanna. Anong klaseng pamilya ba meron kayo? Mahinang sabi niya sa sarili at napayakap na lang din sa katawan niya at umiyak. Ano ang gagawin ni Stella ngayon na may hint na siya ng kinikilalang ina ni Cynthia ay ang tunay na ina ni Maximus? Anong gagawin ni Lyda ngayong wala na siyang kawala kay Maximus at Johanna? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.